Good morning. Documentation lang baka kasi makalimutan ko eh. Anyway, um, nasa 4 hours ako and then meron akong parallel na etong green sa 4 hours. Ngayon, meron tayo ditong data na umangat within support and resistance nitong green and then nag-impulse pababa. Pag impulse niya pababa, ang mangyayari niyan, magkakaroon ka na ng new data. Magiging waiting tong data na to until ma-fill up para ma-establish mo yung bago mong bias. Right? Itong new data to break. And then, na-break yan, nagkaroon ka ng pullback. Then yung pullback na yon ay ayan yung ito yung line. Yan yung support and resistance mo na ngayon. Besides dito sa green na to. Kung saan sila ngayon nagtama, ayan sa green, saka ito yung bago mong data. Pagkatapos ng ma-break niya tong new data, which is possible kasi ito pa naman ng support and resistance mo. Yung green pa rin ng main mo. Right? So, magre-repeat lang uli yun. Yun naman ngayon ng waiting. Ito ngayon ang waiting mo. And then, na-break yan. Ngayon dito, hintayin natin kung didikit pa ba dito sa green na to o mag-change, mag-choco na. Right? Kung mag-choco na siya. Yun yung napansin ko. Paano mo to ito yung hahanapin mo yung new data after ng impulse. Right? Kung bullish naman, ganun din. New data, nag-impulse siya, then magpo-produce na niya ng new data after impulse. So, etong bullish na to, hindi para dito sa green na yan. Ang bullish na yan para dito sa parallel na to. Yan. Saka itong bear na to, para dito lang yan sa parallel na yan. Right? May every parallel may sarili silang bull saka bear. Yun ang napansin ko. Until mag-meet sila. Pag nag-meet sila na ganyan, yung dalawang parallel, major parallel mo saka yung fake structure mo, nag-meet, malakas na indication yan ng kung saan siya na reversal. And then, within that reversal, magkakaroon ng another parallel yan. Magkakaroon din yung parallel na yun ng sarili niyang bull sa sarili niyang bear. So, ay parang sa conclusion, yung bull and bear is isang set lang ng na movement. Hindi hindi siya kasama sa major direction. Bali, on its own, kaya lang nga, nagpapantay-pantay sila yung mga move na yun. Like, example, etong bull na to, nung dumikit sa green, papantayan dito sa bull kung i-extend mo tong green na to. Right?
So, itong bull na to, hindi din para dito. Para dito lang yan sa parallel na yan. So, meron kang major bull, meron kang um, fake structure bull, pero pag tinignan mo sila sa RSI, magkakapantay sila. Yun ang napansin ko. Saka ito nga, every time na may impulse, meron kang bagong data na susundan. Within, every time na ma-break yung impulse, meron kang bagong datang susundan within the main parallel mo until something's break. Kunyari, na-break na tong main line mo, malaki na yon. Pero kung ang mabibreak lang sa loob is within inside, yun yung mga fake structure mo. Okay? Yun lang ang napansin ko. Anyway, ah doon ka makapag-establish ng bias. Ito, bias to. After a break, to na break, to na break. Impulse na na-break pa, 'di ba? May impulse siya. Na-break ng impulse itong low mo. So may panibago kang data na mangyayari. And then within that data, magkakaroon siya ng sariling high and low until such time na ma-hit niya yung major bias mo. Ito. Okay? Sana nakatulong kahit papaano. Anyway, yun lang for today.